nagkaroon tayo ng oras to test this Falcon unit sa dumating last week. So ididamay na rin natin si Umarex na G17 Gen 5 MOS. So ito yung full size na Falcon guys, Falcon WS. Meron siyang 6.5 inches na front assembly. Polymer to guys, polymer front. And then meron na rin siyang suppressor around 4 inches. So yung suppressor niya guys nakapasok dun sa railing niya. So meron na rin siyang front and rear sights, fiber optic sights. Na kahit nakababa to, meron pa rin siyang sights. So kung i-elevate mo yung sights, hindi mo makuha yung zero. Yan, pwede yan. So fully adjustable. And then, sa receiver, polymer yung receiver niya. And as you can see, M4 base talaga siya, original. So yung magazine niya kasi may kasamang adapter. Kaya ganito yung pormahan niya. So kanina inayos ko na to sa Google Drive. So makikita niyo na yung details sa Google Drive. Under the AEG folder natin. Okay? So meron din siyang polymer grip. So yung internal parts ni Falcon is reinforced naman din. Naka-steel parts na yan. So ilalagay ko na lang sa comment section yung full details ng internal parts niya. Or mag-PM kayo guys para i-ano ko sa inyo. I-send ko sa inyo yung full details ng internal parts niya. Naka-ano rin siya, quick change spring system. And then fully adjustable din yung stock niya. Yung battery compartment niya mag-relay lang din dun sa buffer tube. Okay, so ano pa ba? May swivel na rin pala siya sa front assembly niya. So kasama sa box is itong rail adapter for attachment. So pwede mo yung ilagay dito or dito. Dalawa pala, pwedeng kabilaan. And then syempre yung magazine at saka adapter. So pakita ko sa inyo kung paano gumagana to. Okay, so ganyan ang itsura niya pagka kinabit na yung magazine. So kung tatanggalin mo yung magazine, ganito. Yan. So ang magazine niya is around 280 rounds. So parang katumbas na rin ng isang standard size na M4 magazine ng ENC. So test natin kung ilang FPS. Firing. So nasa around 400 FPS siya out of the box sa ganito kaigling unit. Full auto. Teka, yung pang gamot eh. So yan, nasa 400 talaga siya consistent. 399 to 400 FPS out of the box. So meron din siyang ito may nakalagay na note dito. So overheat protection. Okay, so pagka nag-overheat yung siguro yung motor, yung MOSFET controller, i-shutdown niya yung AEG, yung unit mismo. So may MOSFET na rin siya. Okay, so punta tayo dun sa sa isang Falcon. So dalawang klase ang Falcon. Isang full size na pinakita ko sa inyo kanina, and itong may clean niyang version. So naka PDW stock yan. Same internal parts, the same so medyo mas maikli ito. Siguro makita ko mga around 5 inches to 4 inches. The same body, polymer body. Meron din siyang front and rear sights. Yung front assembly niya, yun medyo maikli lang ng onte. Siguro mga around 4 to 5 inches tong front assembly niya. So perfect for CQB gaming. So yung battery niya, dito magkakasya to. 2.2 magkakasya dito ng storm power, no? So kagandahan lang dito, since yun, nag-relay siya sa battery compartment ng buffer tube or sa spacing ni buffer tube. Ito guys, kasya yung 2.2 na storm power dito. So fully adjustable din to. So hindi na natin i-adjust kasi finix muna natin yung pang-test natin na battery. Pero yung 2.2 na storm power kakasya dito.
So may SR4 na markings. So may 4 inches sa suppressor. May swivel din. Ito pala guys, ito wala. So ito may quick swivel na for quick release. Ito. So kabilaan. So ito quick release din to eh. Hindi. So hindi siya match. Okay, so M4 base tuloy. M4 base din siya itong unit na to. Charging handle, ito guys, pakita ko sa inyo. Yung rotary type chamber, sorry. So charging handle niya is metal din. Ayan, naka-rotary type chamber. And guys, ito pala may kasama si Falcon ZS na magwell. So yung magwell niya, teka pakita ko na sa inyo. Dito nilalagay ito. Ganito magiging pormahan yan. Yan. Okay, ganyan. Ganda ng sides. So, ganyan magiging pormahan yan. Yung CWS, wala siya kasamang magwell. Okay, so guys, test natin. May kasama na rin pala siyang rail adapter for accessory attachment. Test natin. Check natin kung malaki difference sila kasi medyo mas mahigit. Okay, firing. Dun sa FPS guys, sa 10 yung dinrop niya. Since medyo maikli itong ZS, normal yan. Okay, so firing. So nasa ganun nga talaga yung drop niya, nasa 10 lang naman. Okay, so yun. Nasa 390 FPS siya out of the box. So Falcon ZS. Okay. So yun guys, kung may mga ito pa pala. So ito rin guys, ito bago to ng Umarex. In partnership with the SRC. So SRC yata ang gumawa nito. Ito siya guys. So license unit ni Glock. So SRC Umarex na G17 Gen 5 MOS. Kagandahan dito guys, ito yung kung ayaw nyo maglagay ng optic. Ito yung sights niya. Kasi dun sa mga ibang unit, tinatanggal yung sights pag maglalagay ka ng optic. Dito hindi. So nandiyan pa rin yung sights niya kung ayaw maglagay ng optic. And then, may plates siyang kasama. 4 na plates ang kasama nito. Check nyo yung detailed picture dun sa GBB folder natin. Ililink ko sa taas to, parehas to guys sa taas. I-check nyo na lang. Ito, may kasama siyang 4 na plates for different footprints ng unit ng reflex sights. So check nyo na lang kung ano yung mag-fit dun sa gusto nyo yung reflex sights. So metal slide, lower frame is polymer with 17 complete Glock markings. Ito yun. So magazine capacity is around 30. So napansin ko lang sa kanya guys, ito on-stake tayo dun sa dun in comparison with the G17. Medyo mas malakas ng konti yung yung Umarex talaga na Gen 5. Ito kasi SRC Umarex pero nalalakas na ako dun sa blowback ni Umarex talaga na 7. Yung nauna dito Hindi ko lang sure or na-feel ko, basta na-feel ko lang na mas malakas yung konti. Yung kick niya, dun sa kick, pero sa FPS, i-check natin. Kasi nakalimutan ko kung ilang FPS nung tines. Pero nung na-feel ko yung recoil niya, sabi ko, iba yung recoil ni Umarex, yung isang Umarex na 17. Okay, firing. So ayun
slight lang naman guys, hindi naman sobrang malaki ng difference. Pero ang gandahan dito guys, meron na siyang MOS system. Okay. So yun. So check nyo lang to sa Google Drive guys. It's under the ito Umarex folder. And then ito under the